Hello, magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan ngayon, no? Ah, so itong ano, sa resibo. Resibo. Yung isang babae sa Bulacan, nag-iiba ang kilos dahil sa nalunok daw na mahiwagang bato. Dami nagpasa sa akin ito. Panoorin nga natin ito, mga men. Resibo. Ang mga resibo Resibo. nakatali ang mga paa, nanlilisik ang mga mata, at pagkagat ng dilim, nag-iiba na raw ang kilos ng isang babae sa Bulacan. Resibo. Nagsimula raw ang lahat nang makalunok siya ng isang mahiwagang bato. Lalaking tila enjoy na enjoy sa pagsha-shopping sa iba't ibang mall sa Quezon City. Diyan, doon tayo sa may mahiwagang bato. Yaya umunoy kunyang nakababas kalahating milyong piso na kumano. Sa may mahiwagang bato ang ako Ano man reklamo, interesado. bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Resibo. Ang sandigan, hindi Resibo. ang ating wali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang bayatraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. 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 Alam mo nakikita ko dito parang nire-repeat nila yung success ni Sir Mike Enriquez ano. Yung alam nyo, si Sir Mike Enriquez lang ang kilala ko na taga-media ang may karapatan na magkamali on air. Siya lang yung may karapatan na maubo on air. Siya lang yung may karapatan na gumawa ng sarili niyang style on air, yung mag-side comment di ba? Ganun kalupit si Mike Enriquez, ganun siya ka-legendary. Kaya siguro ito si Emil Sumangil, tinitrain nila maging Mike Enriquez. Di ba yung resibo na yan ang format nito? Parang yung investigador ni Mike Enriquez dati. Sino yung mga nakaabot nun? mga lolo na. Bakit nakapon ako po si Emil Sumangil? Resibo. Ng matino pero pagbalik tila Resibo. katinuan? Ano? Umalis ng matino pero pagbalik tila tinakasan na raw ng katinuan? Ano kaya ang nangyari sa isang babae sa Bulacan na tila naging balisa at nawala sa sarili? Resibo. Sumali umano sa isang malakultong grupo na sumasamba raw sa mga puno. Ano? Sumasambasan? Puno. Puno? Sa cellphone video na ito, makikitang nagpupumilit na tumayo ang isang babae habang nakagapos. Maya-maya pa, bigla na lang siyang nagsalita ng ibang lengguwahe at ngumiti. Sa isa pang video, nagpupunit ng mga plastik ang babae habang nasa sulok ng isang kwarto. Kalat na po. Feeling ko psychosis ito eh. Or yung typical na pagkabaliw. Or schizophrenia. Kasi to men eh. I mean, meron naman tayo nakikitang ganyan, di ba? Na wala namang involved na paranormal. Di ba? May ganyan. Meron nga tayong mental hospital eh. So meaning, may explanation sa medicine kung bakit nagiging ganyan. Baka may explanation yung expert diyan, no? Ang babae sa video, Hindi siya resibo na Resibo. hindi niya tunay na pangalan. Kwento ng kanyang biyanan na si Lydia, hindi naman daw ganito noon, si Maymay. Kahit may anak si sa una, 6 na buwan pa lang siya yan, tanggap ko. Kasi sometimes, kahit sabi mo hindi siya ganyan, meron kasing may lahi eh. Or sometimes, di ba, yung mga nag-OFW, yung sumusobra na yung yung depression, nagiging ganyan. Nagkakaroon ng nervous breakdown.
hindi naman supernatural na magkaroon ng ganyan eh. Nangyayari talaga na nagkakaroon ng ganyan. Kita ko na mabait si masunurin nga bata. Wala akong masasabi. February 2025, nagpunta si Maymay sa kanyang tiyahin sa Bulacan para magtrabaho bilang isang waitress. Nag-chat na siya na nandoon siya nagtrabaho. 2 buwan siyang nawala dito, ma'am. Nang bumalik na sa kanilang bahay si Maymay, dito na raw napansin ni Lydia ang pagbabago sa kanyang manugang. Sa tuwing sasapit ang dilim, may Parang aswang eh, no? raw si Maymay. Noong nakaraang gabi, nandoon siya sa may harapan ng kambing naglalaway. Bigla itong nawawala at naglalakad ng mag-isa. Susunod, nang patignan si Maymay sa albularyo, nakalunok daw ito ng mahiwagang bato na regalo sa kanya ng isang grupong sinalihan online. Yan ang problem eh. Sa albularyo agad lumapit eh. Siyempre may narrative ang albularyo kasi na hindi natin pwedeng pwedeng baguhin, di ba? Lunok daw po. I mean, meron agad silang instant diagnosis dyan eh. Lalaking tila nag-all out sa Forward natin ah. Tila nawala na raw sa sarili at parang bigla-bigla na lang daw sinasaniban pagsapit ng dilim. Ayon sa kanyang asawa na si Ray Mark, nagsimula raw ang pagbabago ni Maymay nang mahumaling ito sa online Bible reading. Ito lang Bible reading naman eh. Bakit sisisihin nyo yun? lang talaga na biglang lumayas, pagbalik. Ganyan na. Sunod-sunod na yung nagba-Bible. Ito po yung pinapanood ng mga asawa ko po. Panay ang panood niya online. Hindi na kumakain, ma'am. Hanggang bumigay siya sa loob ng 3 araw, bumigay na siya, ma'am, na ganun na. Ilang beses na rin daw may bumisitang mga miyembro ng isang religious group na sinalihan daw ni Maymay online. Sa I think walang kinalaman yun eh. may kinalaman ang grupo sa nangyayari sa asawa. Sinubukan daw sawayin ni Ray Mark si Maymay pero Hindi po nakikinig eh. Nagagalit lang po Masyado kang Baka kasi may lahi sila. Namamana yan eh, yung ganyan eh. Maglilingkod tayo sa Diyos. Malapit na ang paghuhukom. bukod sa Biblia, si Maymay binigyan ng grupo ng mahiwagang bato na magpoprotekta raw sa kanya laban sa kasamaan. Yung sinabi ng albularyo. Isang ko, nakita ko may nakatali sa ganito. Kaya binuklat ko, nakita ko bato. Nang ikonsulta nila si Maymay sa isang albularyo, dito nila napag-alamang nakalunok si Maymay ng isang bato. Makalipas lang mga 3 araw, may sinukang papel. Yung bato na yun, may kasama pa pong may Latin. Nakasulat to, nakabilot dyan sa bato na yan. Sinuka? Isinuka yung Tuwing nagwawala, hindi raw maiwasan na makasira Saan may video ba kayo noon? May o sinabi lang ng albularyo yon. si Maymay na mga Hindi naman sa kasi parang sa bagay, no? Hindi, mamaya mag-uusap tayo tungkol dyan. sa bahay. Tinanggal ang mga dingding, pati pinto, lahat. Mga matitino nila itong mga damit, Sinusumpong siya nung ayan, pinaghahagis. Dahil sa sunod-sunod na panggugulo ni Maymay sa kanilang lugar, nagdesisyon si Ray Mark na igapo sa mga paa ng kanyang asawa. Kawawa naman. Ayaw mong manahimik? Minsan tinatali niya pa yung sarili niya. Tatanggalin ko naman po. Minsan pagka nagwala ng gusto, tatalian ko po. Kasi siyempre baka makapanakit po July 16, 2025, nagpunta ang resibo. Sa bahay Resibo. ng Maymay, hindi na siya nakatali at tahimik lang siyang nagbamasid at nakatingin sa kawalan. Nagdadasal kayo doon? Sino leader niyo, ma'am? Pinainom ka ba ng bato? Meron po. Normal naman po ako, madam. Sabi nila, nagkukunwari po na may sakit. Ano po sa tingin niyo po, madam?
Meron na talaga siyang something. Si Lydia na pinapakain si Maymay at ang tatlo niyang apo. Magmula raw kasi nang magkasakit si Maymay, hindi na raw nito kayang alagaan ang mga bata. Sa gitna ng panangkalian, si Maymay tila nawawala na naman sa sarili. Minsan yan siya, sir, matino. Minsan, pero mataas lang isang oras na matino, ma'am. Talagang sumusumpong siya na hindi mo maintindihan. Nasa harapan ko ngayon ang dalawang Biblia at ang mga batong di umano'y naging sanhi ng pagkawala sa sarili ni Maymay. Kung makikita niyo po, halos sira-sira na ang mga Biblia na ayon sa pamilya ni Maymay ay gusto na raw nila itong sunugin para bumalik na siya sa dati. Ang mga bato namang ito ang nailuwa ni Maymay pagkatapos siyang dalhin sa albularyo. Sino nga ba ang grupo na tinutukoy ng mga kamag-anak ni Maymay? Kulto. Sinubukan niyang imbestigahan ng Resibo. resibo Resibo. para makakuha ng impormasyon tungkol sa di umano'y sinalihang grupo ni Maymay. Nagpunta ang resibo sa San Rafael, Bulacan kung saan siya Pero dapat dapat mga baliw din yung miyembro niyan. nasugat. Kasi unfair naman kung hindi naman baliw yung mga nasa grupo ito, si Maymay lang yung Sa kanyang baliw. kapatid, napansin niya ang pagbabago sa kilos ni Maymay nang may mapulot daw itong cellphone sa kabilang barangay. Doon po siya nakakuha ng mga Bible verse na lagi niyang binabasa. Tapos nung lagi niya nababasa yung mga Bible verse, hindi na siya nakakatulog. Sa pagtatanong ng resibo sa barangay, wala raw silang alam na grupong nag-iikot para manghikayat ng mga sasali sa kanilang samahan. Feeling ko baka Ang naging pahayag ng mga opisyal ng baka naman kasi ano lang yon, yung parang group lang sa FB na naghanap lang kayo ng dahilan kung bakit naging ganun yung mahal nyo sa buhay. barangay sa DRT nang tanungin namin tungkol sa sinasabing grupo online. Nung nasundo po siya sa San Rafael, pag uwi dyan, pumupunta daw po yung mga nangangaral ng Bible. Nung pinuntahan po namin... Baka naman mga ano lang yon, yung Jehovah's Witness, yung mga ganon. Hindi naman kulto yun siguro. Hindi namin kasi nakita yun eh. Tsaka yung mga Latin, hindi namin nakita. Dahil sa nakababakalang sitwasyon ni Maymay, minabuti na ng resibo na ilapit na siya sa Municipal Social and Welfare Development Office ng Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Sa pinagsanib na puwersa ng MSWD, Barangay Health Workers at mga kawani ng barangay, July 16, 2025, kasama ang resibo, sinundo ng mga social workers si Maymay. Dinala siya sa opisina ng Municipal Health Office o MSHO para sa assessment and evaluation. Mayo nitong taon, nauna na pala siyang sinuri ng Municipal Health Office. Binigyan po namin sila ng gamot for only certain period dahil ino-observe namin kung okay sa kanya, magbabago siya. Nabigyan na pala siya ng gamot dati eh. Base sa medical records ni Maymay, mayroon siyang severe depression. Ganyan din po siya nung makita ko. Tahimik, hindi nagsasalita, hindi tumitingin, walang pakialam, tanungin mo, wala naman naintindihan eh. Dahil sa mas lumalalang kalagayan ni Maymay, hindi na raw siya pwedeng gamutin bilang outpatient. Mas kailangan na raw niya ngayon ng intensive care treatment nang malaman kung may iba pang kondisyon si Maymay. Kaya nitong July 17, 2025, kasama ang resibo. Resibo. Si Maymay sa Mariveles Mental Wellness and General Hospital. Dito siya daraan Resibo. pagsusuri at gamutan. Ayon naman sa isang mental health expert, walang direktang epekto ang pagkakalunok ng Wala yan. kondisyon ng pag-iisip ng isang tao. Biological side, ito yung Kasi- genetic problem na Kasi ibig ko sabihin, mga men yung bato na sinasabi na, galing lang sa albularyo yon. Sometimes hindi naman natin alam kung totoo ba yung inano ng albularyo. Hindi ko sinasabi na walang totoong albularyo ha. Pero sometimes questionable yung mga ganyan yung may naluluwang bato, may na ano. Kaya parang dun palang malabo na ito yung genetic predisposition ng isang tao versus yung sinasabi natin na environment, no, yung mga experiences,
dito pumapasok yon. Maaring may genetic predisposition yung isang tao, pero ang magiging trigger niya, yung mga experiential na part ng life ng tao. Nagpapasalamat po ako kay Sir Emil Sumangi. Naninikip ang dibdib ko sa sobrang tuwa. Naningipag-dibdib. Sobrang tuwa na maiyak po ako na naihatid na po dito ang aking manugang. Hindi madaling unawain ang pagbabago sa kondisyon ng pag-iisip, lalo na kung unti-unti na itong nakakaapekto sa pagkatao ng ating mahal sa buhay. Anuman ang mga haka-haka sa likod nito, tanging ang walang humpay na suporta at pagtanggap ang kailangan. Hindi, ganito kasi yan, men, ano? Paano medyo napapunta tayo sa paranormal? Nung pumasok na yung mga albularyo, yun na yun eh. At sometimes dun sa ito yung madalas ko sinasabi, na pag may mga kapamilya kayong ganyan, hindi kasi madali tanggapin na may kamag-anak kayo, let's say dito sa case ito asawa, hindi kasi madaling tanggapin na may asawa kang baliw. Hindi madali tanggapin yun dahil syempre, pag nagkaroon, or halimbawa, anak mo baliw, or tatay mo baliw, diba? Yung kunyari, nasasaniban yung tatay mo ng Holy Spirit, yung ganun. Hindi kasi yun eh, hindi siya madaling tanggapin eh, na baliw yung mahal mo sa buhay. Kaya ang kakapitan natin, may nalunok kasing bato yan. Para maghahanap tayo ng dahilan para mailusot na hindi siya baliw. Nakasali lang kasi sa group yan ng kulto, ganon, na pinalunok siya ng bato, something like that, no? Mas madali kasing tanggapin yun eh. At least yun, may masisisi tayo. Na hindi naman talaga ganyan siya dati, nakalunok lang siya ng mahiwagang bato. 'Di ba? Sometimes nakakatakot kasing harapin yung katotohanan na meron ka ng anak na baliw, 'di ba? Pero sometimes kailangan nating harapin yun eh. Tamo, napainom pala siya ng gamot kaya medyo tumino-tino siya ng konti eh. 'Di ba? May help naman, may gamot naman. Huwag niyong ikahiya yung mga ganyan. Mga ganyang bagay. So, yun lang mga kababayan ko, no? Yun lang pag-uusapan natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.